Kumusta? Naisip niyo na ba kung paano nga ba nagsimula ang isang pangalan na, alam mo yon, kilalang-kilala na sa buong mundo ayon? Sa pag-uusap natin, babalikan natin ang kwento ng isang dream team. Hindi lang sila basta nagpalaganap ng isang mensahe, kundi sila rin ang dahilan kung bakit isinilang ang salitang Kristiyano. Tara, alamin natin kung paano nila binago ang kasaysayan. Okay, pero bago tayo dumiretso sa kwento, pag-isipan muna natin to ha. Ano ba talaga ang sekreto sa isang magaling na team? Yung pagkakaroon ba ng magkakaibang galing na nagpupuno sa isa't isa? O yung iisang goal na nagbubuklod sa inyo? O baka naman yung solid na pagkakaibigan? Tandaan nyo yung mga tanong na yan kasi makikita natin ang sagot sa kwento natin ngayon. Kasi ang pag-uusapan natin ngayon ay hindi lang basta isang team. Sila yung masasabi nating isa sa mga original na power duo. Isang tambalan na naglatag ng pundasyon para sa isang kilusan na lumaki sa buong mundo. So, ang kwento natin ay magsisimula sa isang napakaunlad na siyudad sa sinaunang Syria, ang Antioch. Dito, sa gitna ng kalakalan at iba't ibang kultura, isang bagong-bagong hamon at ideya ang malapit ng sumibol. Silipin natin kung anong meron sa Antioch, kasi hindi ito ordinaryong lugar ha. Ito ang metropolis ng Syria noon. Isang sentro ng kalakalan na siksikan ng mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo. Imagine nyo, isang siyudad na sobrang yaman sa kultura at super abala sa komersyo. At sa gitna mismo ng lahat ng yan, may isang bagong ideya na magsisimulang kumalat na parang apoy. At dito na nga sa Antioch, dinala ng mga alagad mula sa Cyprus at Cyrene ang isang kakaibang mensahe, ang kwento ni Jesus. At anong resulta? Grabe, higit pa sa inaasahan. Naging napakatagumpay at ayon nga sa tala, marami ang naniwala. Isang malawakang pagbabago talaga ang nagsisimula. Pero yun nga, pag mabilis ang paglago, may kasamang hamon, di ba? Paano mo aalagaan ng ganito karaming bagong mananampalataya? Well, dito na papasok sa eksena ang isang matalinong leader na magiging susi sa susunod na kabanata. So ipinadala mula sa Jerusalem si Barnabas para tingnan ang sitwasyon. At yung reaksyon niya na makikita natin dito mo malalaman kung anong klasing tao siya. Hindi siya nagduda sa halip, siya ay natuwa at hinimok niya silang lahat na manatili sa Panginoon ng may buong katapatan. Siya talaga yung son of encouragement. Pero syempre, yung tagumpay may dalang bigat. Sobrang bilis ng pagdami ng mga tao at dito na ipamalas ni Barnabas yung tunay niyang galing bilang leader. Alam nyo, na-realize niya na hindi niya ito kakayanin, mag-isa. At yan ang tanda ng tunay na karunungan, yung pag-amin mo na kailangan mo ng tulong. Kaya ayon, sinumulan na niya ang paghahanap para sa perpektong kasama. At hindi lang ito basta paghahanap ha, mayroon siyang partikular na taong nasa isip para sa trabahong to. At sino ang hinanap niya? Isang lalaking nagngangalang Pablo na nasa Tarsus. Hindi lang niya ito bastan inimbita. Pinuntahan niya talaga para hikayatin na maging katuwang niya sa ministeryo. At ito ang simula ng isang makasaysayang tambalan. At dito natin makikita kung bakit sila naging dream team. Si Barnabas, siya ang puso, ang encourager na nagbibigay inspirasyon. Tapos si Pablo, siya naman yung utak, ang teacher na may angking talino at passion. Puso at utak, magkaiba pero perfectong kombinasyon. Si Pablo yung eksaktong tulong na kinakailangan ni Barnabas. Imagine nyo to, sa loob ng isang buong taon, itong dalawang to walang pagod na nagtulungan. Nagturo sila ng may pagkakaisa sa Antioch at hinubog nila ang isang komunidad na lumalago araw-araw. At yung pagtutulungan nila, nagbunga yon ng isang bagay na higit pa sa pagdami ng mga mananampalataya. Nagbunga ito ng isang bagong pagkakakilanlan, isang bagong pangalan ang isinilang na mananatili sa kasaysayan. So, eto yung tanong, bakit sa dinami-dami ng lugar sa Antioch unang-unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad? Ano bang meron sa Antioch na wala sa iba? Well, simple lang pala ang sagot. Kasi yung buhay nila literal na umikot kay Kristo. Si Kristo yung sentro ng kanilang pangangaral, ng kanilang pagtuturo, at kahit sa mga pang-araw-araw nilang usapan. Kaya naman, binansagan silang Kristiyano, para bang mga tauhan ni Kristo, isang marangal na pangalan na kumakatawan sa lahat ng kanilang pinaniniwalaan.
At tingnan nyo to, hindi lang paminsan-minsan nilang binabanggit si Kristo ha. Siya talaga ang laman ng bawat usapan, mula sa kanyang mga turo at himala hanggang sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Pati na rin yung kanyang gawain sa langit. Literal na lahat ay tungkol sa kanya. At alam nyo ba, ayon pa sa source natin, yung pangalang yan hindi lang basta bansag ng mga tao. Sinasabi na ang Diyos mismo ang nagbigay sa kanila ng marangal na titulong ito, isang pangalan para sa lahat ng kumikilala at nakikiisa kay Kristo. Pero teka, wag nating isipin na dito na nagtatapos ang kwento dahil yung tagumpay nila sa Antioch, hindi yan ang ending. Simula pa lang yan ng isang mas malaki at mas mapanghamong paglalakbay. Dahil natatunayan nila kung gaano kaepektibo ang teamwork nila sa Antioch, ipinagkatiwala sa kanila ang isang mas malaking misyon. Mula sa isang syudad lang, ang susunod na destinasyon na nila, ang buong mundo. Patunay lang na kapag mahusay ang pagtutulungan, mas malaking responsibilidad ang kasunod. At hindi sila basta na lang umalis ha. Ang kanilang pag-alis ay formal at may basbas. Una, may direktang tawag mula sa banal na espiritu. Pangalawa, sinuportahan ito ng panalangin at pag-aayuno ng buong iglesia. At pangatlo, formal silang isinugo. Isa itong mahalagang seremonya na nagpapakita ng pagkakaisa at suporta ng buong komunidad. Kaya kung may isang bagay tayong dapat tandaan sa lahat ng to, ito yun. Ang partnership na nabuo sa Antioch sa pagitan ng isang encourager at isang teacher, yun ang naging mitsa. Yun ang nagpasimula ng pagkalat ng isang mensahe na tuluyang babaguhin sa takbo ng kasaysayan. Grabe no, binago ng teamwork ni Barnabas at Pablo ang mundo. Pinatunayan ng kwento nila ang kapangyarihan ng pagtutulungan. Kaya ngayon, ibabalik ko sa inyo ang tanong. Isipin nyo, ano kaya yung mga pambihirang bagay na kaya nyong abutin kung mahahanap nyo lang ang tamang teammate para sa inyo?